Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Martes, March 17, 2026. Pag-usapan po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ito pong balita kung saan isang Japanese national o Japanese citizen na di umano ay researcher sa United Nations relative to human rights, kung saan sinabi po ng Japanese national na ito na yung patuloy na pagkaditini ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Court o sa International Criminal Court ay paglabag sa karapatang pantao ng dating Pangulong PRRD. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, the irony of this news is the fact that it is a Japanese national who expressed his criticism that the International Court or International Criminal Court has been violating the human rights of the former Philippine President PRRD. Imagine, taga-ibang bansa pa po ang nag-raise mismo sa United Nations, sapagkat ayon nga po sa nabanggit na Japanese human rights researcher ng United Nations, mismo ayon sa Statute of Rome, dapat ang isang akusado ay lilitisin lamang sa International Criminal Court kung yung local court o yung korte sa bansa ng nabanggit na akusado ay hindi functioning. So ibig sabihin, sapagkat dito sa Pilipinas ay nag-ooperate naman ang ating judicial system, dapat dito nililitis ang dating Pangulo. Hindi po sa International Criminal Court. Sapagkat base nga sa Statute of Rome, dapat dumaan sa local court ang sino mang akusado o sino mang akusado na inaakusahan sa International Criminal Court. At siya ay dapat litisin lamang doon kung sa kanyang bansa mismo hindi siya nililitis o hindi nag-ooperate yung korte sa nabanggit na bansa. And take note po, ang alam po natin dito sa ating bansa, mayroon ding batas na nagsasabi na ang sino mang akusado dito sa ating bansa for the case of crime against humanity ay dapat po litisin dito sa ating bansa. So malaki po itong kahihiyan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa ating bansa na mismong banyaga Japanese national ang nagparating ng kaso ni PRRD
sa United Nations. Nakakahiya po ito kasi mismo po ang ating bangag na Pangulo sa katauhan ni Bongbong Marcos ang nagpahuli at nagpakidnap sa dating Pangulo upang siya ay ikulong at litisin sa ICC sa The Hague, Netherlands. At nakakahiya pong isipin na mismo ang dating mga tauhan ni PRRD ang naging kasabwat ng bangag na Pangulo. Halimbawa po dyan, si General Eduardo Anyo na dating DILG Secretary ni PRRD at ngayon ay chief yata ng National Security Council. Kasama po dyan na nagplano ayon mismo kay John B. Cremulya ay silang apat. John B. Cremulya, Eduardo Anyo, ang bangag na Pangulo. Sila po ang nagplano, si Gibo Chodoro kasama po. Sila ang nagpahuli, nagpa-aresto sa dating Pangulo at dineliver po sa The Hague upang doon litisin sa ICC. At nakakahiya po ito sapagkat sa halip na dapat Pilipino ang magdala ng kasong ito sa UN, sa United Nations, isang dayuhan sa katauhan ng isang Japanese national na ito, na kung saan kanyang sinabi na ang patuloy na pagkakadetini kay PRRD sa ICC ay labag sa kanyang karapatang pantao sa ilalim mismo ng international law at sa ilalim din ng Statute of Rome na siyang lumikha ng ICC. Kaya mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito po ang sinasabi natin na isa sa pinakabalinto na pangyayari sa ilalim ng bangag na Pangulo, kung saan siya mismo ang nagpakulong, nagpahuli, nagpakidnap sa dating Pangulo upang litisin sa ICC. And take note, 1 taon na po na nakakulong doon ang ating dating Pangulo. At sa kasalukuyan, nasa preliminary investigation pa lang sila o preliminary trial. Nang ibig po sabihin niyan, at this stage, the ICC determines whether or not there is a probable cause against the former president. Imagine, 1 taon nang nakakulong. Ngayon pa lang, hindi pa nga nadidesisyonan ng ICC kung talagang mayroong sapat na ebidensya laban kay PRRD. So, kahit po sa ating saligang batas, paulit-ulit natin itong sinasabi, sa saligang batas ng Pilipinas, ito po ay labag sa ating Constitution. Sapagkat sa ilalim po ng ating Constitution, a person can only be detained while his case is being tried
if he committed a capital offense and there is a strong evidence against him. So sa kaso po ni PRRD, he committed a capital offense. But there is no yet determination as to whether in fact there is a strong evidence against him. Bakit po? Sapagkat ngayon pa nga lang nagkakaroon ng preliminary trial. So, it means that at this stage, there is no determination yet as regards the fact that there is strong evidence against him. So, ibig po sabihin, sa ilalim ng saligang batas ng Pilipinas, hindi pa po siya pwedeng ikulong sapagkat hindi pa nadidetermine kung talagang mayroong malakas na ebidensya laban sa kanya. Inuulit po natin kung sasabihin na magkaiba naman ang patakaran o ang rules ng ICC sa ating saligang batas sapagkat ang ICC is created by the Statute of Rome. Inuulit po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, that any treaty that is contrary to the Philippine Constitution is void ab initio. So, ang ibig po sabihin, assuming na magkaiba nga, walang ganong provision sa Statute of Rome, iyan ay magiging, yung Statute of Rome na yan ay labag sa ating saligang batas sapagkat magiging binding lamang sa Pilipinas ang anumang treaty na pinapasok ng Pilipinas with other countries. Any treaty that is concluded by the Philippine government with any other country should not be in contradiction with the Philippine Constitution. So, because under our Constitution, his detention is unconstitutional, therefore, the detention of PRRD by the ICC would likewise be unconstitutional. That being so, ibig sabihin po, illegal ang detention ni PRRD by the ICC. Considering the fact also that even under the Statute of Rome, kailangan dumaan sa local court ang kanyang for his arrest to be valid, kailangan dumaan sa local courts, which did not happen with respect to PRRD. Kaya doon pa lamang ay talagang labag na mismo sa ICC rules. At dapat, kung ito ay labag sa ICC rules, dapat hindi siya, PRRD should not be detained by the ICC. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, atin pong pinasasalamatan ang Japanese national na ito na kanya pong he brought the case of PRRD to the attention of the United Nations sapagkat nagpapakilala po lamang ito na ang ating dating Pangulo hindi lamang dito sa Pilipinas kinikilala ang kanyang kadakilaan at ito po ay nakakahiya sa bahagi ng bangag na Pangulo. Last week, ang ating Pangulo ay nasa United Nations. Nagsalita siya tungkol sa karapatan ng mga kababaihan
na di umano ating pinahahalagahan at iginagalang dito sa Pilipinas. Ngunit ang karapatang pantao ni PRRD ay mismong niyuyurakan ng pamahalaan ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, dapat po ating bulabugin, atin pong ipresyon ang pamahalaan ni Bongbong Marcos upang siya mismo ang gumawa ng paraan na mabigyan ng interim release ang ating dating Pangulo na si PRRD. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, tingnan po natin kung gaano kawalang utang na loob, kung gaano kagago, kawalang hiya itong ating Pangulo. Una po, tanging si PRRD ang pumayag na ipalibing ang kanyang ama, si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ilan pong presidente ang dumaan mula kay Cory, kay Cory Aquino, kay Fidel Ramos, kay Gloria Macapagal Arroyo, at kay Benigno Aquino Jr. 4 kay Joseph Estrada. 5 pong presidente ng Pilipinas ang dumaan, ngunit hindi po naipalibing sa libingan ng mga bayani ang bangkay ng dating diktador na si Ferdinand Marcos Sr., ang ama ng kasalukuyang bangag na Pangulo. Kung hindi po sa mga Duterte, particular kay BP Inday Sara, hindi po magiging Pangulo itong si Ferdinand Marcos Jr. na isang bangag, adik at magnanakaw na presidente. Hindi po siya magiging presidente sapagkat hindi po siya iboboto ng tao. Ibinoto siya noong 2022 sa paniniwala na gagawin niya. He would follow the footsteps of the former president, PRRD. Ano po ang garantiya sapagkat katandem niya si BP Sara as Vice President. So naniwala ang taong bayan na kung ano ang ginawa ni PRRD bilang Pangulo ay kanyang susundan. Kaya siya po ay ibinoto. Very, very sure na hindi po siya mananalo as President kung hindi po kay BP Inday Sara. Ngunit ano po ang ginawa niya? Pagkaupo pa lamang, lahat po ng mga proyekto ng dating Pangulo ay kanyang binawaliwala, particular ang gera laban sa duga. Kanya pong kinontra. Hanggang ngayon, ginigipit si BP Sara. Habang ang Pilipinas ay nababaon sa kahirapan, walang pinagkakaabalahan ang kanyang administrasyon kundi ipa-impeach si BP Sara. At hindi nga lang yan, siya mismo ang nagpahuli at pag-kidnap kay PRRD at ipinakulong sa ICC without according him his constitutional rights, the right of the accused, in direct violation of the Statute of Rome. Bakit po? Kasi ayon sa Statute of Rome, kung hindi po tayo nagkakamali, Article 59 or Article 57, sabi po doon na kailangan ang sino mang aarestuhin na ipa-aresto ng ICC
ay dapat dumaan po sa local courts. In our case, the Philippine Court. At sinasabi nga natin, under the Philippine Constitution, no one should be arrested except by virtue of the warrant of arrest issued by the Philippine Court. So, ibig po sabihin, kung totoo man na siya ay pinaaresto ng ICC, under our Constitution, dapat yung warrant of arrest na yan ay dumaan sa Philippine Court in consonance with our Constitution to the effect that a valid warrant of arrest should be issued by the Philippine Court. ICC is not and cannot be a part of the Philippine Court. So whatever warrant issued by the ICC should have the imprimatur of the Philippine Court for it to be constitutionally valid. At under our Constitution, it is the right of the accused. One of the rights of the accused is speedy trial. Ang kaso po ni PRRD, mahigit na 1 taon na siyang nakakulong, pero nandyan pa. Hindi pa tapos ang preliminary, ang pre-trial. So, ibig sabihin po, ikinukulong siya. He is being detained without first determined as to whether there is strong evidence against him, a constitutional violation. Secondly, yan po ay it constitutes a violation also of his constitutional right to speedy trial. So, talagang itong ginagawa laban kay Duterte o kay dating Pangulong PRRD ay labag sa kanyang constitutional rights under the Philippine Constitution. Ito po ay tungkulin ng administrasyon ni PBBM na tiyakin na dapat ang karapatan ng akusado sa ilalim ng saligang batas ng Pilipinas ay naipatutupad sa kaso ni PRRD. Kaya po tayo ay nananawagan din sa Supreme Court na dapat desisyonan na ng Supreme Court yung petition of habeas corpus na isinampa ng mga anak ni PRRD sa katauhan ni Congressman Pulong Duterte, ni Tete Duterte at ni Mayor Baste Duterte. Dapat po ito ay desisyonan sa madaling panahon ng Supreme Court upang masigurado na ang ating Pangulo, dating Pangulong PRRD, is being accorded with his constitutional rights as the accused. May nagsasabi po na itong kasong isinampa ng habeas corpus para maiuwi dito si Pangulong Duterte ay mutin academic sapagkat nasa dahig na nga ang ating Pangulo nakakulong. Hindi po totoo yan sapagkat ang layunin ng habeas corpus ay dalhin ang kanyang katawan literally dito sa korte upang ma-determine kung buhay pa yung tao. So dapat utusan ng Supreme Court ang pamahalaang Marcos ni BBM na iuwi dito si PRRD. Ang problema po dito, hindi naman kayang utusan ng
ni BBM ang ICC na ibigay sa amin si PRRD sapagkat may utos ang Supreme Court na dalhin na ibalik dito sa aming bansa si PRRD because of the habeas corpus petition. So, kung sakali man magkaganon, problema po ng bangag na pag-ulian sapagkat hanggat hindi niya napapauwi si PRRD kung may standing order ng Supreme Court, then that will be a contempt of court on the part of the Philippine government.